Mr. June Torres, representing. To see you in Ho Chi Minh, and we're happy and grateful in the south of Vietnam. To deliver his remarks. Marami pong nanggaling sa Ho Chi Minh Filipino community on any given day. Salamat po. They promote people to exemplify the best in our culture po at napaunlakan ninyo. To invite Mr. Amor Dacusi. My wife and I together, it was a wonderful news and their respective families. The south of Vietnam, this host country, Vietnam. Meron po yung siyempre mga kawayan na ang tatlong nagsalita bago sa akin po hindi gumamit ng nakahandang talumpati. Siguro naman dapat gayahin ko sila po ang mga boss ko. Ito na lang pong brief list ng iiwan ko. Nagalang-galang na ambahador natin, Gerald Santos, Mr. Amor Dacusin, President ng Pinoy sa Hanoi, rhyming pa ho talaga, Mr. June Torres, ng Samahang Pinoy sa Vietnam, Mr. Jerry Paglinawan, ating dating honorary consul sa lungsod ng Ho Chi Minh, ating po mga membro ng kabinete, mga kasama ko po sa ating delegasyon, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kagabi po binigyan tayo ng isang banquet, state dinner po dahil sa state visit natin. At talagang isang parte po doon yung cultural presentation. Nagulat po kami na napakaraming instrumento, tila may katumbas sa atin sa Pilipinas. Meron po yung, siyempre, mga kawayan na ginawa pong flute. No? Meron po yung, kung nakita niyo yung pangkat kawayan, yung ginagalaw na sa kamay, hindi ito yung version, parang ginawang piano. Pero pareho yung prinsipyo, no? May tumatama doon sa kawayan na po-produce, parang percussive na instrument. Nakaka-impress po yung kanilang mga stringed instrument na one string na ang dami-daming notang nagagawa. Tapos tumugtog rin po sila ng mga awiting galing sa Pilipinas. Pero para lalo hong na-heighten, no? Alam niyo, nung tinignan po natin yung mapa, yung flying time, as you know, from Manila to Ho Chi Minh is about 2 hours. It was pointed out that from Manila to Davao, it's actually 2 hours rin. Talagang lapit. Talagang napapag-isip ka. Dito kaya yung land bridge nung araw. Talagang marami tayong masasabing kapareho dito sa ating mga kapatid sa Vietnam. At tila marami nga ho yata. Pati na rin sa problema. Pati na rin sa dami ng tao. Higit kumulang ho mga 90 million sila. Tayo naman ho hindi nalalayo. Anywhere from 93 to 97 million. Ang kagalang-galang na Pangulo na si Nguyen Minh Triet, no? Na aking pong close friend na ngayon mula nung sa New York kami nagkakilala. Napaka-warm hong tao talaga. Sabi niya, may kakwentuhan sila sa Amerika. Nakalimutan ko kung sinong membro ng ASEAN. Tapos napag-usapan nila yung bagyo. Dahil nakwento ko nga sa kanya, dito raw sa Vietnam, mga 10 bagyo kada taon. So sabi ko sa kanya, that's why you owe us. Because we shield you from the other 13 that passed by the Philippines first. So tawa siya ng tawa doon. Okay. Sagutin ko muna yung mga tanong. Number one, yung talagang, nung galing po sa Amerika, yung piloto po ng PAL, sabi sa akin, thank you for wanting to be president. Sagot ko po sa kanya, maghanap po kayo ng saan man na ginusto kong maging Pangulo, lalo na tapos ni Gilang Arroyo. No? Napakarami hong problemang iiwan. Naalala ko yung panahon na nanay ko, minana kay Ginoong Marcos, tapos talaga hindi ho madali na ibabalik sa dati. Pero ano na ho ba nangyari simula nung tayo na po? Yung isa hong very proud kami, tinatawag natin private-public partnerships. Yung Department of Agriculture nakakailangan ng isang instrumento, ang halaga 60 million pesos. Meron pong sumulat na isang profesor sa isang pagdalubhasaan natin sa Maynila at sinabing, tila hindi yata tama yung kontratang yan. Masyadong mahal, in-overspecify para paboran ng isang kumpanya. So sa DOST, pinadala natin yung request, pinasuri natin sa lahat. Kinalabasan nga, sobra-sobra specification sa mga kailangan
nakatipid tayo ng 30 million. Sa isang proyekto lamang dahil nakipagtulungan yung taong bayan at ang gobyerno. Yung miyembro ng taong bayan ito, naniwala sa atin, binigyan tayo ng pagsubok at palagay ko naman ilalampasan natin yan. Sa Department of Public Works and Highways, no, parati yung sinasabing most graft and corrupt agency. If not the top most, no, it's always in the top 3. Ngayon po sa pangangasiwa ng kalihim Babe Singson, meron silang mga ginagawang iba't ibang bagay. Una-muna, meron 3.5 billion fund para sa Ondoy and Pepeng rehabilitation. Noong mga huling araw, at less than 10 days na natitira sa dating administrasyon, may nabuti po nila magkaroon ng negotiated bidding for about 1 billion of the 3.5 billion. Pag negotiated doon, hindi na dumaan sa bidding. Talaga nagkasunduan na lang sila. So hininto. Pagkahinto, iniribid natin to at nagkaroon ng paligsahan kung sino pinakamagandang kontrata ang pwede ibigay, nakatipid tayo doon sa halos 1 billion na yun na hindi bababa sa kulang-kulang mga 33%, about 300 to 400 million of a 1 billion contract was saved. Yung savings na yan, pwede natin dalhin sa ibang mga bagay na may pangangailangan tayo. Dagdagan ko pa ho, meron nung tinatawag na Slope Protection Fund. It's 3.5 billion pesos a year. Sa kalsada, tabi ng bundok, kailangan yung poproteksyonan yung slope para hindi isara yung kalsada. Okay. May Filipino technology. At dito kalaban naman natin ang Vietnam. Yung Coco Choir, parang gano'n. Yung buko, kukunin yung, para mabubunot nyo parang fibers, no? Gagawa ng lubid, gagawa ng damo, or papatong yung damo dahil dito sa lubid na to. So, gagamitin natin yan sa Slope Protection Fund natin. Ano matitipid ng gobyerno? Sa 3 billion fund, ang matitira po 2.5 billion dahil ang gagastusin natin 500 million na lang para magawa yung dating ginagawa. At ang kinaganda po nito, Filipino technology. No? Yung semento kasi alternative eh. Semento, hindi sasabay sa lupa pag yung namamaga o lumiliit dahil nasa temperatura. Pag gumalaw-galaw yung lupa, basag si semento, pag nabasag, bagong kontrata. So every year, ulitan ng ulitan. Hindi na ako talaga dadami. So ang ginawa ko nitong technology ito, nakakasabay siya. Dahil nakakasabay siya, baka take one lang ayos na. Tinesting po ito sa Anselma Highway. Ibinigay sa kanila yung pinaka-parte na parating gumuguho yung lupa. Yung ginawa po ng Coco Choir technology na natili. Yung ginamitan ng konkreto tawag na shotcrete, naka-4 o 5 beses nang inayos. Okay. Ang dulo po niyan, Filipino technology na, makakatipid pa tayo ng 2.5 billion pesos in the process. Isipin nyo kung gaano karami square yan. Sabi po ng ating kalihim, basta wag lang masyado maraming interest sa makikialam sa kanya, tinataya po niya na pwede tayong umabot ng, pagbaba po natin sa 2016, lahat po ng kalsada natin ay concretized na. Ngayon, dadagdag ko, sa negosyo naman po, yung stock market natin, talagang nag-record high na naman po bago kami umalis. Nung hindi kalayuan, akala na yung 4,000 na stock index, hindi maabot. Minadali ako nung isa sa mga director, sabi niya, magpunta ka na dito dahil siyempre magko-correct yung market, baka naman dumating ka, buwababa na. So dumating po tayo, awa ng Diyos, yun yung palapit na ho kasi sa 4,000. So naabot po yung 4,000. Nalampasan na ho yung 4,000. Parang kung hagdanan eh. Aangat, paplato na sandali, aangat ulit at pataas ang pataas. Ngayon, yung nangangamba na baka buwaba na hindi ako makarating, 4,000 ho dati. Ngayon, masyado nang optimistic na aabot ho ng 5,000 yung index. Dati hindi maabot si 4,000, ngayon 5,000. Hindi ko na ho sasabihin yung ibang prediction ng iba pa mga tao. Basta isa ho sa best performing stock markets ngayon, yung ating stock exchange. Nagpunta po tayo sa Amerika. Sa Amerika, ating economic team, sabi ko, alam nyo, gagastos tayo, Amerika yan, malaki. Meron mapapala ang Pilipinas. O di pag-uwi naman po natin, no? Ginastos po natin dyan kasi mga 25 million pesos. Ang inuwi po natin ay $2.4 billion in investments, 43,600 jobs, may 430 million na grant ng Millennium Challenge Corporation, at ang pangako po sa akin ay lang po ang umpisa.
dadagdagan pa.